Mike! Yun lang biro lang. Yun, this is Mike in Finland nga pala. Yun. At pag-usapan natin, marami sa ating chat or nagtatanong regarding sa anong pinagkaiba ng Finland sa Pilipinas. Hindi ba nag-move nga kami rito sa Finland, nag-migrate yung aking pamilya? Kaya yun, marami ang nagtatanong sa atin, lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFW. Kasi yung nagtanong sa atin, parang taga-Canada ata yun. Nagtatanong siya kung ano yung naranasan kong buhay dito, naranasan ng mga pamilya ko, kung anong naranasan naming pamumuhay dito sa Finland. Saka yun nga, ano daw yung diferensya, ano daw yung different between Philippines and then the Finland. Disclaimer lang po, lahat ng aking sasabihin is base lang po sa aking karanasan. Iba po kasi yung nararanasan na iba kaysa sa akin. Ayun, unahin po natin dito yung sa trabaho. Sa trabaho kasi dito, work balance, kumbaga. May oras ka para sa pamilya kasi ang Sabado Linggo, karamihan sa mga company dito, walang mga pasok. Kaya po makakapagpahinga ka ng Sabado at Linggo. Dalawa po yung rest day, yung day off. And then, bayad po yung mga summer holiday. And then, bayad po yung winter. And also, meron ka rin syempre mga sick leave din dito. Magagamit mo rin siya. Pero yung summer and then the winter holiday, bayad po yun. Bayad po yun ng company. Yun po yun ayun po yung karanasan ko dito sa Finland sa tungkol sa trabaho. And also, yun nga, kapag meron kang sakit, meron kang pwedeng puntahan na accredited ng yung company. Na pwede ka magpa-check up kung meron kang nararamdaman kung masama ang yung pakiramdam. Pero yung mga healthcare system naman dito, yung mga parang sa atin sa Pilipinas, yung mga parang sa munisipyo, yun nga, sa mga barangay, meron din dito sa Finland, which is libre lang din ang mga pagpapa-check up doon. And also, kung mareresetahan ka man ng gamot, yun lang yung bibilihin mo yung gamot. Pero yung check up, libre lang naman dito sa Finland. Yun yung tungkol sa trabaho. And also nga, yun nga, hindi rin sila gaano kahigpit sa trabaho, basta't ginagawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi ka laging late. And also, yun speaking by late, ang mga pins dito sa Finland, yung mga tao dito, yung mga lokal dito, mahigpit sila sa oras. Kumbaga, pinapahalaga nila yung oras. Kaya pag nandito sa Finland, iwasan mo yung malilate ka sa trabaho. At yun, maraming benepisyo about sa trabaho, sobrang dami. And then, sunod naman natin yung sa transportasyon. Dito sa Finland, yun nga, sinasabi ko, yung sa oras, mahalaga dito. Kaya yung mga bus dito on the time, wala kasi akong sasakyan, wala akong pambili nun. Kaya yun, nagko-commute kami. Ang pinakamaganda dito sa nagko-commute ka, yung mga bus nga, pagsasakay ka on the time, mabilis yung transportasyon dito. Talagang hindi ka kakabahan na malilate. Kumbaga, yung sinasabi dyan or yung naranasan ko din sa Pilipinas na bumper to bumper yung traffic, dito wala. Kahit nandito na ako sa city, nasa Helsinki na ako, talagang bihira ko maranasan yung sinasabing sobrang traffic, yung tumatagal ng isang oras o higit pa, hindi ko pa po naranasan dito yun. Kaya yung transportasyon talagang 100% very good. And also, yun nga, usapan na rin natin yung sistema rito ng gobyerno. Ang Finland po is yung pinakamababa, sobrang baba ng porsyento ng corruption dito. Halos parang wala, kasi makikita mo yung kanilang mga daanan, yung kanilang mga tulay, lahat ng mga lugar dito, makikita mo kung saan napupunta yung ibinabayad mong tax. Saka kasi napaka-transparent ng gobyerno dito sa Finland, napakaganda na sistema. Yun nga, sa healthcare system nila, sa transportasyon, tungkol sa pamamalakad ng gobyerno, mga benepisyo ng tao, napakaganda. Wala rito yung yung sabihin na natin na trapong politiko, wala silang ganun dito. Talagang nakatuon yung kanilang serbisyo para sa kanilang mamamayan. Kaya napakaunlad ng bansang ito. And then, yun susunod natin is yung edukasyon. Yun, nandito na nga yung aking mga anak, nag-aaral sila dito. Napakaganda ng edukasyon dito. Alam nyo ba na dito wala yung first honor, second honor, lahat sila, pantay-pantay sila. Kumbaga, equal yung mga estudyante. Wala sila nung ikaw yung matalino sa klase, di ba sa atin sa Pilipinas may mga first honor, second honor, dito wala. Ang priority dito ng mga sa edukasyon is lahat kayo matututo. Lahat kayo matututo ng sabay-sabay, lahat kayo gagraduate ng sabay-sabay. Ganun dito yung edukasyon. Kumbaga, ang Finland sa buong mundo is yung napaka world class ng kanilang edukasyon. Mataas yung kanilang standard about sa edukasyon. Kaya maraming mga working student na dito nag-aaral sa Finland kasi nga sa ganung
patakaran ng kanilang edukasyon. Napakaganda talaga. At the same time, yun nga yung aking mga anak, pagpapasok yan sa eskwela, bago mag-start yung kanilang klase, meron yung free food. And also, yun nga yung kanilang monthly allowance as child support, kumbaga yung allowance nila rito. Child's allowance tawag nila dito sa Finland. Meron nakukuha yung aking mga anak. Kaya habang lumalaki sila, meron na rin silang naisasave na pera para sa kanilang future. Kaya napakaganda ng pamumuhay dito sa Finland kapag talagang isa ka ritong nagtatrabaho, isa kang OFW, dito ka nag-move sa Finland, napakadami ng benepisyo. Basta masipag ka lang, hindi ka gagawa ng kung ano-anong mga illegal dito. Talagang maganda ang magiging buhay mo rito sa Finland. Kaya napakahirap din na sabihin bilang isang Pilipino yung different ng Pilipinas saka sa Finland. Tulad niyan, yung sa kapaligiran tulad nito, napaka-presko. And also yung alam mo yung Marites, yung maingay sa labas. Dito wala, mapapansin mo. Parang ganun, wala dito gaano yung mga malalakas ang video, okay, walang ganun po dito. Kaya kung maghahanap ka ng peaceful and then yung peace of mind mo, alam mo ba yung peace, yung kumbaga parang wala kang pangamba na kahit maglakad ka dyan sa madaling araw sa daan, napakababa, sobrang baba na kanilang crime rate dito sa Finland. Kaya napaka-safe, lalong-lalo na sa akin na nandito yung pamilya ko, hindi na ako nag-aalala. Kasi dati nung nasa Pilipinas ako, 1.5 year siguro bago ko sila makuha. Siyempre malayo ako sa pamilya ko, nandun yung kaba. Siyempre kung kamusta na kayo mga anak ko, may mga anak akong babae, siyempre yung aking asawa, nag-aalala ako siyempre. Hindi ko naman sinasabi na ganun ka taas ang krimen sa atin sa Pilipinas. Kumbaga, nung nandito ako, lagi ako nag-aalala. Pero nung nandiyan na yung pamilya ko, kasama ko na rito sa Finland, na-less na yung pag-aalala ko sa aking pamilya. Kaya lubos na akong nagpapasalamat na nakuha ko sila dito. And then syempre sa pagsisikap ko rin, sa pagsisikap din namin mag-asawa, kaya kami nakarating dito sa Finland. Kaya yun, sa mga nagtatanong sa atin, sa mga nagchat, sana nasagot ko na po yung inyong mga katanungan about sa Finland. And also kung isa kang OFW, yun nga, i-share ko na rin po pala, kung isa kayong OFW sa US, sa Canada, Europe, Australia, US, ang ginagamit kong remittance app, matagal na, maglilimang taon na, Tap Send. Ayan po yung Tap Send. Kasi yung Tap Send niyan, mataas po yung kanilang exchange rate, lagi pong mataas ang exchange rate, safe po yung pera, mabilis, at saka buo po yung makukuhang pera ng yung pamilya. Hindi tulad sa dati kong ginagamit na remittance app, may kaltas. Ito halos maglilimang taon ko ng gamit, walang transfer fee kasi pag nagpapadala ko sa GCash, sa Maya, wala po siyang bayad. Kaya kung kayo po ay isang OFW na isang nakatulad ko, gusto natin makapag-ipon, gusto natin makatipid sa bawat padala sa Pilipinas, ang remittance app na po yan ang may re-recommend ako sa bawat OFW na katulad ko. Kaya yun lang po, sana nalinawan kayo dito sa Finland. Yun po yung actually napakarami pa. Sobrang dami pa ng mga benepisyo kung anong maganda rito sa Finland. Sobrang dami pa, kaya kung isa kang OFW na katulad ko at nangangarap din makapunta ng Finland, pagsikapan ho natin kasi po napakaganda na magiging future nyo dito sa Finland kapag dito kayo nakapagtrabaho o dito kayo naninirahan. Yun lang po. At lagi po pinapaalala ni Kuya Mike, Food to God First. Maraming salamat.